Hi guys! Welcome to my vlog. Today's story is, ayan, nakita nyo naman lahat ng vlog ko, mga ginagawa ko dito sa bahay, mga inaasikaso ko. So, talagang busy ako. So, kung ano man po ang mga nakarating sa inyong issue, or ini-issue ko sa ibang tao, kung inikwento ko sa ibang tao, yung mga past ex-best friend ko before, wala na po akong pakialam doon. Malaya na po ang kaisipan ko at saka ang aking nararamdaman. So ako naman po is mas priority ko ang family ko, ang family na binuo ko. So yung mga ganyan pong crossway na, yung mga past ex-best friend ko, if ever na may nag-issue sa inyo or what else, kasi nakakarating po talaga sa akin, isang kibot lang ng mga issue, nandito na talaga sa akin agad. So yes, thank you sa mga epal kong ex-best friend. Mas naging matatag ako. Kasi nga, you know, kapag wala kang tinatapakan na tao, maluwag ang pakiramdam mo. Tsaka, in a God's way, lahat ng plano ni God ay dumarating. Diba? Abang tahimik lang tayo, wala tayong ginagambalang ibang tao, alam mo yun, yung pakiramdam, walang poot, walang galit, ang sarap sa feelings talaga. So, God is good all the time. Ayun nga, yung before na gusto kami paghiwalay mag-asawa, so we're still here. Hindi pa rin kami naghihiwalay. May tampuhan man, may away, may galit man. So, pag saglit-saglit lang yun, erasin ka agad yung mga yung tampuhan na yun at away. Kasi, syempre, bilang mag-asawa at married life, ganun talaga, di ba? We accept the fact na imposible hindi mag-aaway ang mag-asawa. So, yung mga gusto kami paghiwalay yung before, God is good. Blessed pa rin kami. Kasi, mas hindi ako nakikinig kasi sa mga ibang tao na, hiwalay mo na si ganito, si ganyan, pero, ako yung tipo na babae na pag may nakikita pa rin naman akong kahit paano na pagbabago, I give a chance. Ganun ako. Pero kasi ako yung katulad sa mga ex-best friend ko na almost 2, 3, and 4 na paulit-ulit na ginagawa sa akin, yun na yung kinakat ko sa buhay ko. Kasi yun is over na, sobra-sobra. Iba naman kasi yung sa married life, kasal kayo. Unang-una, kasal kayo. Pangalawa, may anak kayo. So, yun ang pinakamahirap na kalasan. Kasi, kasal ka nga di ba? Kahit anong ibuga, ilapit sa akin na single boy or single or whatever na lalaki. Hindi ako madaling ma-attach. Pinag-iisipan ko pa rin kasi alam mo yung feeling na kahit paano kasal ka hindi mo madidiktahan yun nasaan yun statement na kahit na i-audio ako ng ibang tao sa ibang tao na alam ko sa sarili ko na kasal ako, hindi ko kailangan baliin yun. May respeto pa rin ako sa statement na kasal kayo at saka yung pinagbuklod kayo ni Jesus, diba? Kaya nga sa hirap at ginhawa magkasama pa rin kayo, till death do us part, diba nga? Kaya mahirap pa rin. Hindi ko sa nilalahat iba kasi yung live-in partner. So yung live-in partner for hindi naman kasal, parang parang nagbabahay-bahay, yun ang pinakantalo ka kasi wala kang approve, wala kang statement na mahihingan mo ng responsibilidad yung asawa mo kasi live-in partner nga kayo, di ba? So ang married life kasi obligasyon mo ang responsibilidad sa anak mo. Bibigyan mo sila ng pangangailangan nila araw-araw, di ba? Yun yung magkaiba. So, luging-lugi ang live-in sa married. Married kasi,
So, ayan guys, diba? Nakikita nyo naman ang sitwasyon ko na kahit depressed or stress man ako sa buhay, nilalabanan ko pa rin. Hindi ako nandadamay ng tao. Kasi kapag alam mong depressed ka na, stress ka na, bakit ka mandadamay ng tao? Kasi sarili mo naman yan eh. Sarili mo lang makakaunawa sa'yo, hindi yung ibang tao. Kaya as long na depressed ka, hindi ko usapin mo sarili mo. Huwag mo isipin tanga ka, syunga ka. At least kahit paano, yung habang kinakausap mo yung sarili mo, doon mo nare-realize lahat, diba? Ang hirap din kasing ikwento sa iba. Ang hirap maglabas ng totoong nararamdaman sa ibang tao. Kasi nga, depende yan eh. Kikwento natin sa iba yung mga problema natin. Eh kung yung taong napagkwentuhan natin, kikwento sa iba. Kaso may dagdag bawas, yun ang mahirap, diba? Kaya ako, kapag nagkikwento ko sa ibang tao, naano ko na lang talaga, yung medyo slight lang, hindi masyadong buong istorya. Kasi yung feeling ko na, baka traitor rin ako lang ako nito, ganyan, di ba? So, ang dami ko na napagdaanan, ang dami ko na rin na-experience na ex-babaero, ayan, na-experience sa mga ex-best friend na, backstabber. So, kaya namumuhay ako ngayon payapa. Wala, pa-chill na lang kami. Ganyan. Kasi kami, may mga tahimik. Hindi kasi kami masyadong, alam mo yun, masyadong intriga sa mga issue ng ibang tao. So, if ever na may issue ka sa akin, mahala ka sa buhay mo. Meron kasi mga ibang tao na over kayo issue. Uy, alam mo ba, ganito, ganyan. May mga na-encounter na ako ng ganyan. Talagang ididiin ka. So, tingnan mo nangyari sa buhay nila. Diba? Saklap. Kaya as long na mabait pa rin tayo, go for it pa rin. Andiyan si God. So, diba? Yung iba kasi ang dali lang nila sabihan, no, malakas pala sila kay God, ganito, ganyan. Tingnan mo muna kaya sarili nyo, no? Tingnan nyo muna kung hanggang saan kaya hantong bago kayo magsabi, ang lakas nito kay God, ganyan. I-realize nyo kaya kung bakit ako malakas kay God. Diba? Noon hanggang ngayon. So, yung mga gusto kong tirahin dyan, for ma-issue lang, go for it. I'm happy pa rin. Oh. Diba? Hindi pa rin ako, bahala kayo. Maano kayo dyan? Sumakit ang ulo nyo. Habang ako happy lang, go for the flow pa rin. Diba? So, meron kasing, akala nyo kasi lahat ng mga pinagagawa nila is akala nila is kampante sila. Pero hindi nila alam na yung nakakarating at nakakarating pa rin sa akin ng mga sinasabi nila sa ibang tao. Oy, hindi mo alam yung kasama mo, di ba? Hindi mo alam yung mga nakausap mo. Kaya, guys, good luck. So, ayan guys. Habang sumasakit ang ulo nyo dahil nakikita nyo okay ang buhay ko, saka pa-chill lang ako at iritado na kayo sa akin at sobrang inggit nyo sa akin, praise the Lord, dahil sinuong nyo yung ganyang buhay. Kahit na ilang beses kayo pinagsasabihan na mali, go for it pa rin kayo. Ako kasi, iba yung landas na tinatahak ko. Landas na alam kong hindi ako mapapahamak. At alam ko yung tama at mali. Pero kayo, alam ko na sa isip nyo
Yabang naman itong babaeng to. Kala mo kung sino. Oo na, siya na yung ni God. Oo na, siya yung tama lagi. Ganyan. Kasi, yung mga ibang tao na ganyan yung side ng utak nila is hindi sila mahal na magulang nila. You know what? Dumedepende sila sa desisyon ng ibang tao. Dumedepende sila sa sasabihin ng ibang tao. Hindi yun sa alang-alang na sarili nilang plano. Kaya tignan mo, nagiging palpak sila sa buhay. Kasi, hindi nila hinihintay yung word for it sa buhay nila. Lagi silang atat na makuha yung gusto nila. Kaya tignan mo to yung nangyayari sa buhay nila. Eh di wala, andun pa rin sila. Diba? Kaya alam ko ni yung sasabihin nila sa akin. So, bihasang-bihasa ako na yung utak nila. Yeah. Di ba karamihan naman talaga sa naninirang tao, ganun talaga. Paulit-ulit lang eh. Nakakasawa lang sila, nakakasawang anuhin, di ba? Kaya, vlinag ko to kasi may nakakarating sa akin. Di ba? Alam ko kung sino yon at alam ko rin kung sino nagsabi sa akin. Ano lang tayo? Ayoko sabihin ko sino. Kasi ko-confront tayo nila. Bakit sinabi mo tayo? Di magsama kayo noon. Sabihin, backstabber ka pala. Gaganon nila yung ibang tao na pagkwentuhan nila, di ba? So, make silence na lang tayo. Mga nakakarating sa akin. Tingnan mo, housewife lang ako. Pachill-chill lang ako. Tapos mabibigla ako may magsasabi sa akin ganon. Iba talaga ang impact ng laging nagpe-pray kay God. Hindi porket nagpe-pray ako kay God is ganito ganyan na, di ba? Ako kasi blessing. Ginagawa ko lang yung tama. Sinusunod din yung tama about sa mga nakasaad sa Bible. Pero kasi may hangganan tayo, di ba? Iika nga. Kung anong ginagawa mo sa isang tao ay sobrang babalik sa'yo. Believe me or not, mararamdaman mo yun sa bandang huli. Kaya kung ako sa inyo, manahimik na lang, magsarili na lang kayo ng buhay nyo. Ayun, mind your own business, ika nga. Diba? Kasi tayo mga Filipino masyado ma-issue eh. Konting tahimik lang ng isang tao, kukuda-kuda na. Eto, di ako sa masyado nang judge, pero totoo talaga to, ha? Ang pinakang toxic talaga, hindi sa lahat pero may iba lang akong na-realize pala. Iba lang, yung iba naman kasi mabubuti, okay, pakisamahan. Yung ibang Bisaya, sila yung nagdadala ng issue talaga, as in. Diba? Yung iba naman kasi na Ilocano, hindi masyado mild lang eh. Sabi mo backstabber pero hindi sila created na masyadong issue. Sakto lang. Pero yung Bisaya over-bloated sila talaga na maghasik ng kadiliman. Doon ko na-realize yun. Kasi inano rin sa akin ng mister ko eh. Parang pinagsabihan din ako na wag daw ako masyado magtitiwala sa Bisaya. Kasi Bisaya din siya. Kaya alam niya din ang apog na ugali ng Bisaya. Wag daw ako masyado magkikwento dahil kung bakit medyo mailap na ako sa ibang Bisaya. Yung ibang Bisaya. Kasi talagang sila yung nagdadala ng issue. Kita nyo doon sa mga balita, puro sang nare-record sa police is mga Bisaya. Hindi naman sa lahat, pero talaga, alam mo yung bigat na ng feelings na, bakit ganun sila, masyado ma-issue. Sa totoo, dati naman, itong Manila, walang masyadong Bisaya, tahimik lang, di ba? Walang issue, walang gulo, pero yung nagsama-sama ang Pampanggenyo, Ilocano, Bisaya, at iba-ibang province na nagsama-sama na dito sa Manila. Doon na talaga, doon ko na yun napansin na mas
hindi ko hinilalahat mas worst talaga. Ewan ko kung bakit ganun yung ibang Bisaya na ang dami kong naging kaibigan na Bisaya, pero iisa lang yung pinupoint ko is ma-issue sila. Yung talagang ile-let down kanila na sagaran. Yun, 'di ba? Yun yung masyadong yun dapat yung iwasan eh. Meron naman akong Bisaya na kaibigan na sabi natin kahit ayaw sa akin, pero nananahimik lang. At least ang worth it dun, nandyan pa rin siya sa'yo, di ba? Hindi siya masyadong nag-ano kasi inaano ka niya yung parang pinagmamasdan ka niya kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. So yung iba namang Bisaya is direct na talagang ida-down ka. Yun yung na-realize ko kasi talaga ang dami ko talaga naging kaibigan na Bisaya, lalo na ngayon na asawa ko Bisaya. Yun lang yung payo sa akin ng mister ko na na umiwas ako sa kwento, umiwas ako sa kahit ano masabi kasi iba yung rounds, iba yung thinking ng Bisaya is nila, yung parang iba yung side comment nila sa sarili nila. So ang hirap din makisabay. Minsan mahirap din makisabay kasi hindi natin malalaman kung may masasabi ba sila sa ibang tao or wala. Kaya ang payo lang sa akin ng mister ko is slightly lang akong magbukang bibig sa mga Bisaya. Yun. Kasi siya, alam din naman niya sa sarili niya yun. Bisaya siya. Kaya ako kasi purong Tagalog ako. Yung mother side ko is Ilocano naman kasi meron din ako naging kaibigan Ilocano. Pagka backstabber, hindi masyadong nakikipag sa talagang titirahin ka, hindi masyadong ganun. Tahimik lang silang backstabber, ganun lang. Pero hindi sila yung onwards na titirahin ka talaga. Yun. Hindi ko naman masyadong nilalahat kasi almost my experience is ganun talaga. Bisaya yung laging, katulad nung ex-boyfriend ko dati, Bisaya din sila. Pinaghiwalay kami, wala kami talagang no breakups kami. Pinaghiwalay lang kami nung pinsan niya at saka nung nanay niya. So sobrang parang nasa ka, yung ibang Bisaya, parang nasa ka, yung mainit na senaryo, yung mainit na apoy, parang nasa ka talaga, nasa impyerno ang buhay mo. Kasi sila yung nagdadala ng bigat, galit at puot na dinadamay nila ibang tao. So ayun, pasalamat ako kasi wala rin naman ako magagawa kasi karamihan talaga sa napupunta sa akin is Bisaya. Best friend tsaka asawa, Bisaya. Inaccept ko na yun sa sarili ko na, kailangan ko siguro isa sa kanila mapagbago. Kasi almost talagang negative thinking. So, ako, part of being housewife, inaano ko rin yung asawa ko na huwag ka masyadong mag-isip ng nega. Malas yun. Diba? Yun ang lagi kong sinasabi sa mister ko. Iba pa rin yung thinking na positive life.